at Sorsogon. Maayo na gabi sa inyo na tanan. Muli, ako po'y nagagalak na tayo naririto. Tayo po muna ay mag-pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu Santo. Lord God, salamat, salamat. Dinako niyo po kami sa oras na ito upang kami po ay magkasama-sama sa pamamagitan ng online. Lord, ikaw ang aming pinupuri, itinataas sa aming mga buhay. Malwalhati ka sa gabing ito at dalayan ko po, Lord, salamat na sa pagkakataong ito, Lord, dalayan ko po na buksan niyo po ang aming puso't isipan. Hayaan mo po ang iyong salita ay siyang mangusap sa amin. Gawin niyo po kaming matabang lupa ang aming mga puso. Hayaan niyo po na ang iyong salita ay magsilbing encouragement, rebuke, mag-correct, at maging kalakasan namin, Panginoon. Naririto kami, O God, dahil mahal ka namin. Naririto kami, O God, dahil ikaw ay aming pinaglilingkuran. Salamat po, God. Bless your word in Jesus' name. Amen. Amen. So, sa gabing ito, yung ating topic ay nilagyan ko ng pamagat na God is pleased when we give our best to Him. So, buksan po natin sa Genesis chapter 4, 2 hanggang 16. Sabi niya, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi at si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at pakitaas po. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. At kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mong mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel. Pakitaas po. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain. Pakitaas. Nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka na mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Verse 16. Iniwan ni Yahweh at tumira siya sa lupain. Iniwan ni Cain si Yahweh. So, ayan na po. So, surely, lahat dito ay nakaranas na nakatanggap kayo ng mga gifts, di pa po ba? At kapag tumanggap ka ng gift, syempre gusto mo yung masiyahan ka doon sa gift
At ikaw din naman, kapag ikaw yung nagbibigay ng mga gifts, gusto mo, the best yung ibibigay mo. Ngayon, yung gusto natin lagi kapag tayo nakaka-receive, yung maganda. At masaya tayo kapag nakaka-receive ng gift bilang isang tao. So dito sa makikita natin na itinuturo ng Bible yung tungkol sa wastong pagsamba sa buhay ni Cain at ni Abel. Pag-usapan natin yung itinuturo ng Bible, yung wastong pagsamba at ang pag-aalay. Ang giving po, it is an act of worship na ang kalagayan o sitwasyon ng puso mo habang ano ba ang kalagayan ng puso mo habang ginagawa mo ito. So, tinitingnan po ng Diyos kung ano yung kondisyon po ng ating puso habang ikaw ay nag-aalay. At kung paano kahanda ang iyong puso. Kung ito ba na habang ginagawa mo yung pagbibigay, ito ba ay masaya ka, excited ka, may galit, or may tampo. So, sina Cain, balikan po natin yung verse 2. Sa verse 2 po. Sabi niya dito, verse 2, sinundan ng isa pang anak na lalaki at Abel, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. So, sina Cain at Abel. Si Cain po yung eldest or panganay, isa siyang farmer or magsasaka. At si Abel naman yung second son na isa namang pastol at shepherd. So, sina Cain at Abel. Sila yung naging unang anak ni na Adam and Eve. Yung buhay nila ay nagpapakita ng mga epekto sa usapin ng paghahandog or pag-aalay at sa pagsamba. So, sa verse 3 and 4, basahin po natin. Sabi niya, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi at si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. So dito po sa verse 3 and 4, si Cain ay nagdala siya ng ani niya mula sa bukid. He simply brought some of his ordinary crops, while si Abel naman po ay naghandog ng mga panganay sa kanyang kawan. Pumili po siya ng best portion na kanyang inihandog. So sa ibang salin, fat portions. Hindi in-indicate ng scripture yung difference factor kung bakit ang kay Abel yung tinanggap. So buksan po natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. 16 verse 7. Sabi niya dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So dito, kukuhanin po natin yung sa bandang ibaba. Ang Diyos po ay lagi po siyang tumitingin sa ating puso. Alam po niya, nalalaman niya yung laman ng ating puso. Ano man yung ating ginagawa, ay nakikita po niya yung laman ng ating puso. And sa Hebrews 11:4 po, kung sa 1 Samuel 16:7, God's looks on the heart, dito naman sa Hebrews 11:4,
Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, ay nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So, yung alay po ni ang alay ni Abel ay mas mabuting handog kaysa kay Cain. Kaya kay Abel ang kinilalang matuwid. So, alam niyo po ba sa paghahandog, naalala ko yung kwento sa akin dati ni Pastor Negs. Sabi niya, yung tatay daw niya, sa tatay niya natutunan kung paano yung magbigay ng offering at saka sa pagta-tithes na yung ginagawa ng tatay niya. Sabi ni Pastor Neg sa akin dati, nakikita, yung tatay niya, tricycle driver siya. Tapos, pag umuwi na daw yung tatay niya galing sa pagmamaneho, nakikita daw niya yung tatay niya na inihiwalay niya yung mga perang papel na maayos. Yun yung pinipili niya. Mula dun sa pera na kinita niya, yung mga perang papel na maaayos, lalo na yung mga malulutong, yun yung kinukuha niya para pang offering sa Panginoon. So, sabi ni Pastor Nex, sabi niya, sa tatay ko natutunan yun, na pag nag-offering ako, sabi niya, pinipili ko yung the best na pera, sabi niya, yung mga papel na pera. So, mula po doon, yun na po yung kanyang nakaugalian na sa tuwing nagbibigay siya ng offering o ng tithes, talagang pinipili niya lahat ng mga pinakamaayos niyang pera. At yun yung inihuhulog po niya. So, ang pagbibigay or alay o pagsamba natin, kasi di ba po, giving is an act of worship. Yung pagbibigay po natin sa Diyos ay pagpapakita yon kung sino nga ba si God sa buhay mo. So, kung kilala mo ang Diyos, you know how you will treat Him. No? Dahil mahal mo siya. Halimbawa, kapag nag-attend ka sa party o kaya sa okasyon, dahil gusto mong makadalo, syempre magbibihis ka ng maganda. Lalo na kung kaibigan mo or kamag-anak mo, yung pupuntahan mong aatenan na okasyon. Pipiliin mo yung the best mong damit. At gayon din naman, halimbawa, meron kang bisita o kaya bisita niyo si mayor o kaya bisita mo yung kamag-anak mo. So, ano yung ikikilos mo? So, ganun din po sa harap ng Diyos na kung saan dapat kung sa mga tao o sa pag-attend natin ng okasyon, inaayos natin yung ating mga kilos, inaayos natin yung damit natin, minsan nagpapabango ka pa para maging presentable. Ganun din po sa harap ng Diyos. Yun po yung hinahanap niya. Yung binibigay natin lagi yung best. So, dito po, makikita natin yung dalawang uri ng pag-alay na in the area of giving or an offering. Una, makikita yung motives of the heart. Kung ano nga ba yung motibo ng puso mo. And pangalawa, yung relationship o yung pagiging malapit mo sa Diyos, yung intimacy mo kay God na habang ikaw ay nag-aalay, naghahandog. Ngayon, ipinapakita din dito sa part ni God yung acceptable at yung hindi. Kasi nakita natin na yung alay ni uh, Abel, yun ang tinanggap ng Diyos. So yun ang acceptable sa kanya dahil best, pinakamainam na handog yung pinili po ni Abel. So, ang ang ginawa nila ay isang expression po ng devotion and faith, yung ginawa ni Cain and Abel. It is an expression of devotion and faith. Kaya nga lang may pagkakaiba. Siyempre, tingnan po natin sa Mark chapter 12 verse 41 hanggang 42. 12:41 hanggang 44.
Sabi niya dito, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig 50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ang higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." So dito mapapansin natin sa verse 41 po, pinagmamasdan. Pakitaas po. Pinagmamasdan ni Jesus sa verse 41 yung mga naguhulog. At napansin niya na maraming mayayaman ang naguhulog doon. Na kung saan yung mga mayayaman, yung inihuhulog nila ay bahagi lamang. Bahagi lamang iyon ng kanilang kayamanan. Pero itong biyudang mahirap na ito, yung best niya, kung saan yung buo na meron siya ay hindi siya nag-alintana na yun yung kanyang inihulog. At inihulog niya yon, ibinigay niya iyon ng buong puso na meron siyang humble heart at with obedience. Yun yung kondisyon ng puso ng biyudang mahirap. And balikan po natin yung verse 5. Sa Genesis po. Balikan po natin sa Genesis verse 5. Sabi niya, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. So bakit kaya? Bakit kaya na hindi kinalugdan yung handog nito? Dahil nakita natin dito sa verse na ito na hindi mailarawan yung mukha ni Cain sa tindi ng galit. So dahil doon sa kondisyon nga po ng kanyang puso na punong-punong ito ng selos at ng inggit at meron pang galit. Kaya ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, ikaw o kaya tayo, ano po ba yung lagay ng puso nyo kapag kayo ay nagbibigay ng offering o ng handog sa Panginoon? Meron pa po bang saya, excitement, or ritual na lang? Ritual na lang na inihulog mo yung offering mo o kaya naman obligasyon. Dumaraan ba sa puso mo na obligasyon na lang o kaya naman nakasanayan mo ng nagbibigay ka ng offering o kaya sa tuwing araw ng Sunday or Friday, no? Nakasanayan mo na lang yung paghahandog o yung paghuhulog sa offering. So, ang Diyos po ay hindi po siya nakatingin sa panlabas po natin na ginagawa. At tulad ng sinabi ko po, doon sa 1 Samuel 16:7, God looks on the heart. And doon po sa Mark chapter 12, verse 41, ang Diyos po ay nagmamasid. Siya po ay nagmamasid kapag tayo ay nagbibigay ng offering o ng tithes. Tinitingnan po niya yung laman ng ating puso. Nasabi ko nga po dati sa youth na kapag tayo naguhulog, merong 2 angel daw na nakatingin. Yung isa, nililista niya kung magkano yung inihulog mo. Kasi doon manggagaling yung pagbabalik nun. Kung ito ay 100 folds, 1,000 folds. Tapos yung isang angel naman, nililista niya kung yung puso mo ay masaya, napilitan, or excited ka, no? So dito po, lagi po ang Diyos ay hindi po siya nakatingin doon sa panlabas nating ginagawa. Sa halip, nakatingin po siya doon sa loob ng puso mo. Kung ano ba ang kondisyon ng puso mo habang ikaw ay
nagbibigay ng iyong kaloob sa Panginoon? Ikaw ba'y katulad ni Abel na excited, best portion, pinakamainam yung kanyang pinili doon sa mga alaga niyang kawan. Yun yung ibinigay niya para sa Panginoon. So, balikan po natin sa verse 6 and 7. Basahin po natin. Sabi niya dito, kaya't sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. So si Yahweh, ang Diyos na po, yung nagbibigay na ng conviction at babala kay Cain. No? At nakita kasi ni Lord yung puso ni Cain na meron siyang inggit, ng selos at ng galit. So kasalanan po iyon na namuo doon sa kanyang puso. Kaya hindi buo o taos doon sa ginawa niya. At nandito sa verse na ito, sa verse 7, na binalaan siya ng Diyos dahil ang kasalanan ay nag-aabang na pumasok sa puso ni Cain. Ngunit ang nakakalungkot po sa buhay ni Cain na sa halip na makinig po siya sa babala ng Diyos, ay hinayaan po niya. Hinayaan niyang lumaki ito at mag-grow na kung saan po na humantong ito sa pagpatay sa sarili niyang kapatid. So, nais ng Diyos na lagi nating i-guard yung puso natin, na wag po nawa na mabalutan or ng samot-saring kasalanan po, no? Na nais ng Diyos na i-guard po natin yung heart natin. So, dito sa verse 8 hanggang pero bago po muna tayo tumuntong sa verse 8 and 10, meron po akong kukwento. Na-share ko na po ito sa aking message. Alam niyo po ba, yung word na sana all, ilang beses ko na po itong na-share sa iba. Si Lord mismo yung nag-rebuke sa akin at nagtama nito. Sabi niya sa akin, bakit mo ba sinasabi yung word na sana all? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sana all? Ang ibig sabihin nun, ginugusto mo. Ginugusto mo yung bagay na meron siya. At ninanais mo rin na magkaroon ka. Hindi tama yon. Ibig sabihin, naiinggit ka or nagsiselos ka. Sabi ni Lord sa akin noon, binibigay ko naman sa iyo halos lahat ng binibigay mo na naka-align sa aking kalooban. Kaya alam niyo po, mula nung si Lord mismo yung nag-rebuke sa akin, yung pagsabi ng sana all, magmula noon, hindi ko na po siya binabanggit, yung sana all. Kasi sabi nga ni Lord, dahil ginugusto mo yung bagay na meron siya at ninanais mo yung bagay na mga napuntahan niya. So si Lord po, meron po siyang sariling kaparaanan. He has His own way na magbigay po ng pampering sa atin. Halimbawa po, alam niyo po ba, last 3 weeks yata yun. Last 3 weeks, nagkikrave po ako ng dates from Israel. Kasi natikman ko na po. Yung dates kasi sa Israel, mas malalaki siya mula sa dates sa Saudi. Tapos, sabi ko, sa isip ko lang siya, nagkikrave po ako ng dates. Tapos, alam niyo po ba, after 1 week, bigla na lang nakareceive ako ng chat mula sa kaibigan ko sa Israel. Sabi niya, Kati, sabi niya, punta ka sa Angeles, makipagkita ka sa kapatid ko. Pinadalhan kita ng dates. Yung alam niyo po yon na minsan, yung simpleng desire na nabubuo sa ating isipan, si Lord, nababasa niya iyon at nakikita po niya iyon. So, the Lord pampered me from that. So, naka-receive ako ng dates. Kaya, ayun po. So, again, si God po, He has His own ways kung paano ka pasayahin. Kasi lalo na kung ginagawa mo po yung kalooban niya. Alam naman po niya yung mga pagpapagal natin. At alam naman po niya kung ano yung mga ginagawa nating sakripisyo. Kaya bilang isang ama sa langit ay nagbibigay po siya ng katuwaan, ng pleasure din sa kanyang mga anak.
At isa pa rin pong halimbawa, tulad ng lagi ko sinasabi, yung mga napupuntahan ko pong lugar, na kapag sinasabi akong pupunta akong Baguio, pupunta ako sa isang lugar na ito, alam niyo po, pag sinasabi ko yun, wala pa po akong pera. Pero yung word na yon, it is a declaration. And bago po ako makapunta sa lugar na yon, the Lord provides. Kasi sabi ko nga, dun sa isang na-sharingan ko, if it is God's will, God's bill. Yun po yung motto ko. Na kapag kalooban ng Diyos na pumunta ako sa isang lugar, He will provide everything. So again, if it is God's will, God's bill, na hindi ka na kailangan pong mag-worry sa lahat ng bagay. He will provide everything. And balik po tayo sa verse 8 at hanggang 10 po. Sabi niya dito, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit, pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. So dito sa verse 9 po, nagtanong si Yahweh, hindi dahil sa hindi niya alam. So tinanong po niya si Cain. At alam na po niya ang nangyari. At yun nga po, no, dahil nagbunga na yung selos, yung inggit, yung galit, na hinayaan ni Cain iyon sa buhay. So dito, directly na kinausap po ni God si Cain. Kung babalikan po natin sa verse 7, nagbabala po si God, nagbigay siya ng warning na kung saan binalaan niya si Cain bago pa mangyari yung kasalanan. Na ang hangarin po din ng Diyos, kaya siya nagbigay ng babala dito sa verse 7, ay upang magsisi si Cain. At yung conviction na ibinigay po ng Diyos mula sa kanya. Ngayon, ang tanong ko po, nakikinig pa ba tayo sa warnings na ibinibigay sa atin ng Diyos? Or sa conviction na ibinibigay niya sa atin? Nakikinig pa ba tayo at sumusunod kapag ang Diyos ay nagbibigay ng warnings? Huwag kang pupunta, huwag kang aalis. Diyan ka muna mag-stay. So, nakikinig pa ba tayo kapag nagbibigay po ng babala si God? O kaya, huwag mong kakainin yan kasi makakasama yan sa iyong kalusugan. Nakikinig ka pa ba sa conviction and warnings ni God? Minsan gumagamit po siya ng mga tao para magbigay po ng babala. Ang tanong, nakikinig ka pa ba at sumusunod? Katulad ng ginawa ng Diyos. Ganyan po niya tayo kamahal dito sa verse 7. Mismong si God, no? Na nagbigay siya ng warnings, ng babala kay Cain. At binigyan niya ng pagkakataon si Cain na magsisi. Sabi niya dito na, sabi niya, ulitin ko po, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya, sabi niya, kailangan mong mapaglabanan ito. So si God mismo ang nagsabi kay Cain na mapaglabanan niya dapat ito. Pero, kahit binigyan niya ng pagkakataon na magsisi si Cain, hindi po siya nakinig. Dahil pinalaki niya sa puso niya, hinayaan niyang magbunga iyon, na mag-grow yung kasalanan hanggang sa humantong nga na dito sa verse 8, pakitaas po, na niyaya niya yung kanyang kapatid na pumuntang bukid. At doon po ay pinatay niya si Abel. So ito po yung unang kasalanan ng pagpatay sa aklat ng Old Testament. Yung pagpatay ni Cain kay Abel. So, ngayon po, hinarap ng Diyos si Cain at ipinakita niya na siya ay isang matuwid na hukom na nakakaalam ng lahat ng bagay. At basahin po natin sa verse 11 hanggang 16.
verse 11 na po. Sabi niya dito, dahil sa ginawa po ni Cain, eto na po ang hatol ng Diyos. Sabi ng Diyos, sinusumpa kita ngayon. Hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka na mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat naman ang parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayon, pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng 7 beses o ng 7 ibayo ang sinumang papatay sa iyo. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. And verse 16, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod na isang lugar sa silangan ng Eden. So, alam niyo po ba, kapag ang isang Kristiyano ay nagkakasala, ang Diyos po natin, our God is a God of justice. Or halimbawa na rin tayo mga anak niya, merong nanakit sa iyo, merong gumawa ng hindi maganda, nakikita po niyan ang ginagawa sa atin ng Diyos. Nakikita po iyan, lahat ng mga nagbibigay ng mga pasakit sa atin, lahat ng nagbibigay ng hurtful words, ng mga kung ano-ano pa. Our God is a God of justice. He is just. He gives consequences. Yes po, ang Diyos po ay nagbibigay ng consequence katulad ng ginawa niya kay Cain. Dahil buksan po natin sa 2 Corinthians 5:10. Sabi niya dito, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So one day, sa hukuman ng Diyos, lahat po ay haharap tayo. Ito man ay mabuti at masama. No? Na kung saan, marireceive natin yung hatol, kung ano man yung ating mga ginawa, according to our deeds, meron tayong tatanggapin sa Panginoon. And buksan natin sa Romans 2:6. Sabi niya dito, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. So, ibig sabihin, igagawad ng Diyos yung justice sa lahat ng ating ginagawa na yung naaayon sa iyong ginawa, igagawad ni God yung justice na nararapat. And buksan po natin sa Romans 14:12. Kaya sinabi ng Diyos na huwag tayong gaganti. Dahil yan nga, pagdating ng araw, in Judgment Day, lahat po tayo. Dito sabi niya, kaya pananagutin natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Yes po, lahat ng ating ginagawa, kung gaano man yan, anumang level yan, pinapahirapan mo ba ang isang tao? Sinasaktan mo ba siya? Physical man, emotions man, sa iyong salita, lahat ng yan ay pananagutan natin pagdating ng araw sa harap ng Diyos. Kaya habang nakakarinig ka pa ng conviction or ng babala mula sa Diyos, makinig po tayo. Sundin po natin yung mga warnings and yung mga conviction na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Kasi sabi niya dito, pananagutin natin sa Diyos ang mga ginagawa natin. So, kaya sabi niya, wag na wag tayong hahatol. No? Wag tayong gaganti dahil yan nga po, pananagutin natin yung mga bagay na ating ginagawa. So, ngayon po, ipinahayag ng Diyos yung hatol niya kay Cain.
na sa gitna ng kanyang paghatol ay ipinakita niya na ipinakita pa rin ng Diyos yung kanyang awa sa pamamagitan ng paglalagay ng tanda kay Cain upang hindi siya mapatay. At hindi siya yung mapahamak sa lahat ng kanyang makakasalubong. Hayop man yan, tao man yan, hindi siya papatayin. Kasi nandoon pa rin yung awa ng Diyos. So our God, again, He is a God of justice. Ipinahayag ng Diyos yung hatol niya kay Cain. Sa gitna ng paghatol niya ay pinakita pa rin niya yung kanyang awa sa pamamagitan ng paglagay ng tanda para hindi siya patayin. So nagpapatunay na ang Diyos po natin ay makatarungan, na laging may kasamang awa yung kanyang paghatol. So dito po, yung life po ni Abel. Yung life ni Abel, bagamat po ito ay maikli lamang, but pinarangalan po siya. Buksan po natin sa Hebrews 11:4 again. Sa Hebrews 11:4 po. Buksan po natin ulit. Sabi niya dito, 11:4, Hebrews 11. Sabi niya, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya ay nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So dito po, bagamat maikli lamang po yung buhay ni Abel, he gives glory sa Panginoon. Siya'y pinarangalan. At dahil sa kanyang pananampalataya, ay nakamtan niya yung justice na nagmumula sa Diyos. And nakita ng Diyos kung gaano kabuti yung kanyang puso. So, lahat po ng may mabuting puso ay pinararangal po ng Diyos. Itinataas po ng Diyos yung mga may mabuting puso. Ganyan po tayo kamahal ni God. And yung ginawa ni Cain, na humantong na kung saan napahiwalay siya mula sa Diyos, na dahil sa kanyang pride, dahil sa kanyang inggit, sama ng loob, selos, and everything, ang kanyang pagtanggi sa hindi pagsisisi, yung kanyang pagtanggi sa hindi pagsisisi ay yun ang nagpahiwalay sa kanya mula sa Diyos. Hinayaan niya na tumigas yung kanyang puso, na kung saan inipon niya yung mga lahat ng sama ng loob, inipon niya lahat ng selos niya, lahat ng inggit niya, inipon niya yon sa puso niya. Kaya wag po nating hayaan na tumigas yung ating puso, na maipon yung kasalanan na hindi nararapat. Again, guards our heart. Yun po yung nararapat bilang mga anak ng Diyos, no? I-guard po natin yung ating mga puso. Ngayon, lagi nating suriin yung ating puso, na kapag tayo'y lumalapit sa Diyos, itinuturo din dito sa kwentong ito na dapat hinaharap natin yung kondisyon ng ating puso. Na halimbawa, kung ikaw ay may galit, kung ikaw ay may inggit, sama ng loob, harapin po natin yung kondisyon ng puso natin, na kung saan ibigay po natin iyan sa Panginoon. Sabi nga sa 1 John 1:9. Buksan po natin sa 1 John 1:9. Sabi niya, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, lagi nating suriin yung ating puso at yung kondisyon ng ating puso. Wag po nating hayaan na maging matigas ito, na kagaya ng nangyari po kay Cain, na binigyan siya ng pagkakataon na magsisi pero hindi niya pinili iyon. So, dito po, tandaan natin, ang Diyos ay laging
may babala, nagbibigay po siya ng mga pagkakataon na piliin natin lagi yung tama. Dahil may pananagutan tayo kung paano ka tutugon. Ang tunay na katwiran ay nagmumula sa faith and obeying. At yun lamang po yung aking mai-share ngayong gabi. Again, when we give our best, the Lord is pleased or God is pleased when we give our best to Him. Yan po yung title ng aking message ngayon. Ngayon, meron po akong iiwan na tanong sa inyo. Gusto ko po malaman at makarinig mula po sa inyo. Meron po akong dalawang tanong. Ito po yung aking tanong. Pwede niyo po bang i-testify dito? Pwede niyo po bang i-testify yung naranasan niyo nung na-convict ka ng Panginoon? Ano yung respond mo? Nung nakaranas ka ba na kinonvict ka na ni Lord? Tapos ano yung ni-respond mo? At yung pangalawa, sa kwentong ito na ating pinakinggan, ano yung takeaway mo o ano yung natutunan mo mula sa ating pinag-aralan? Yun po, yung aking iiwan. Again, Nanay Edna, na pwede bang i-testify yung naranasan mo kung nakaranas ka na kinonvict ka ng Panginoon sa ating lahat na naririto sa online at ano yung takeaway o natutunan sa kwentong ito? Pwede pong magsalita ang lahat. Pero sana yung mga iba, yung hindi mo na pastor, gusto ko pong marinig yung mga yung mga testify po ng naririyan po. Thank you po. God bless.